Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang ilang CCTV shots ng isang gusali. Gabi na, at mukhang wala ng tao ang lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lalaking nagngangalang George ang lumabas sa kanyang sasakyan at pumasok sa gusali. Napag-alaman na ang lugar ay isang morgue, at siya ay narito upang magtrabaho bilang security guard. Dahil ito ang unang gabi niya, isang babaeng empleyado ang nagpakita sa kanya sa paligid ng lugar. Pagkatapos ay nasalubong nila ang mukhang masungit na doktor na nagngangalang Suzy. Kasunod nito, dinala ng babaeng empleyado si George sa bag and tag area kung saan dito nakahimlay ang mga bangkay. Habang nag-uusap ang dalawa, tinanong ng babae si George kung siya ba ay madaling matakot, kaya matapang na tugon ni George na hindi, na nagsasabing sanay na siya sa ganito. Siya ay tila isang matikas na hindi basta-basta kayang takutin, ngunit ipinaliwanag ng babae na may mga tsismis na mayroong multo daw dito sa lugar, nang minsan may isang nakitang patay na nakaupo ng patiwarik. Inihayag din niya na ang nakaraang gwardya daw dito ay kaagad na umalis pagkatapos ng kanyang unang gabi. Lumipat ang eksena sa ilang oras, at makikita ang isang misteryosong figura sa feed ng camera, habang si George ay nakatulog na sa kanyang unang araw ng trabaho. Nagising siya nang may taong nag-buzz ng doorbell at pinapasok niya ito. Pagkatapos lumabas siya upang batiin ang bisita, ngunit tanging nakita niya lang ay isang bag ng bangkay. Isinakay ni George ang bangkay sa elevator at saka dinala ito sa bag and tag area. Ngunit pagkatapos, ang bangkay ay biglang nabuhay at umupo sa isang tuwid na posisyon. Medyo natakot si George, ngunit nagpa siya pa rin siyang suriin ang bangkay. Dahan-dahan niyang binubuksan ang bag para makita ang isang patay na babae sa loob. At pagkatapos ay biglang nabuhay ang babae na nagdulot kay George sa isang estado ng pagkatakot. Tinawagan niya ang numero ng babaeng empleyado mula sa loob ng kanyang bot at ipinaliwanag ang sitwasyon, ngunit ipinalagay ng babae na nagbibiro lang si George. Ibinaling ni George ang kanyang atensyon sa video feed, kung saan napansin niya ang patay na babae na papalapit na sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, dumating ang babae sa labas ng booth at tinakot ng husto si George. Samantala, ang babaeng empleyado ay nasa control room, at dito ibinunyag na siya at ang team nito ay gumagawa ng isang prank. Ang kanyang pangalan ay Emma, at ang operasyon ay pinangunahan ng lalaking nagngangalang Marcus at kanyang assistant na si Dick. Bukod pa dito, ang babaeng multo ay isang bayad na aktres na nagngangalang Ayaka. Mukhang masayang-masaya ang tatlo habang pinagtitripan si George, ngunit mabilis na nagiba ang kanilang mga ekspresyon nang maglabas si George ng baril. Gumamit si Emma ng intercom para mabilis na alertuhin si Ayaka tungkol sa panganib, ngunit ang babae ay walang komunikasyon sa kanila, kaya walang choice si Emma kundi magmadali sa mismong eksena. Inutusan ni Marcus ang natitirang bahagi ng koponan, sina Suzy, Tony, at JD na mag-standby muna. Nang maglaon, naghahanda sina Tony at Suzy na ihayag ang kanilang mga sarili, at pagkatapos ay ginuulat ni Ayaka si George na may demonyong sigaw. Bago makalabit ang gatilyo, mabuti na lang dumating si Emma sa tamang oras at ibinunyag na isa lamang itong prank. Pero nang kinuha niya ang baril ni George, natuklasan niya na isa lamang itong laruan. Dumating doon si Marcus at ang team at nakatutok ang camera sa kanyang pantalon, inilalantad na ito ay nabahiran ng ihi. Pagkatapos ay isiniwalat ni Emma na si George ay nasa scare campaign, isang sikat na palabas sa TV, pero kitang-kita ang galit sa mukha ni Emma habang papalayo siya. Ang eksena ay naputol sa isang casting session kung saan ang babaeng nagngangalang Abby ay ini-interview ni Marcus para sa posisyon ng bagong horror girl ng palabas. Tinatanong siya ni Marcus ng ilang katanungan at pinapahiyaw siya upang suriin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Napaka-natural ng pag-arte ni Abby kaya agad siyang kinuha ni Marcus. Pagkatapos nakatanggap si Marcus ng tawag mula sa kanilang boss na si Vicky na nais magsagawa ng urgent meeting. Kasunod nito, tumungo siya sa silid ni Dick kung saan ipinakita nito ang ilan sa kanyang mga editing. Biglang sinabi ni Emma na hihinto na siya, kaya pinalabas muna ni Marcus si Dick sa silid para mag-usap sila ni Emma. Nagreklamo si Emma na pagod na siya sa mga mapanganib na prank na kanilang ginagawa nitong huli. Natatakot siya na balang araw, maling tao ang maprank nila at mauwi sa gulo. Gayunpaman, inangkin ni Marcus na ang isang prank ay nagiging mas maganda kung ito ay bahagyang wala sa script, at hinikayat niya pa si Emma na magtrabaho hanggang sa katapusan ng season. Pagkaraan ng ilang sandali, ang team ay nagtipon-tipon na sa silid ng meeting at tinatalakay ang kanilang susunod na prank.
Inihayag ni Marquez na mag-show shooting sila sa inabando ng mental asylum na tila sarado na noong 90s pa. Ilang sandali pa dumating si Vicky na may dalang mahalagang balita. Nag-access siya ng isang website sa dark web na pinangalanang Mask Freaks na may ilang video. Pagkatapos pinanood nila ang isa sa mga video, kung saan ito ay isang peking human sacrifice clip. Tawa ng tawa ang team sa panonood nito dahil para sa kanila ay napaka-OA ang acting. Gayunpaman, sinabi ni Vicky na ang tunay na layunin ng video ay magsisimula na nang pinalibutan ng ilang katakot-takot na nakamaskara ang mga aktor at brutal na pinatay sila isa-isa. Si Marquez at kanyang team ay natakot sa kanilang napanood, ngunit inihayag ni Vicky na ang Mask Freaks ay naging napakapopular sa mga kabataang henerasyon. Ang mga tao ay talagang nagbabayad ng maraming pera upang panoorin ito, at ipinaliwanag niya na ang channel ng Mask Freaks ay nakakuha na ng mahigit 15 milyong subscribers. Kaya kinukulit niya ang grupo dahil sa bumababa na ang kanilang palabas na scare campaign. Tinalakay niya rin ang mahinang rating at karaniwang mga episode, at pagkatapos binigyan niya si Marquez at team nito ng huling pagkakataon upang magawa ng paraan ang pagtaas muli ng ratings nila. Kapag ang susunod na episode daw ay makakatanggap ng mga negatibong tugon, nagbanta siya na kanselahin ang palabas ng buo. Sumunod na eksena, dinala tayo sa inabando ng asylum, kung saan sinetap na ng buong team ang lahat ng kanilang device. Ilang mga kamera ang inilagay sa kabuuan ng silid upang ang bawat pulgada ng drama ay makuhanan. Samantala, nilagyan ng makeup ang bagong aktres na si Abby para magmukha siyang multo. Nag-aalala pa rin si Emma tungkol sa prank at nagtanong siya kay Marquez ng ilang mga katanungan tungkol sa kanilang bagong biktima. Gayunpaman, tinitiyak ni Marquez sa kanya na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Di nagtagal, ang biktima, si Rohan, ay dumating na sa asylum. Nakita siya ni Dick sa camera at inalerto ang lahat na pumosisyon na at sisimulan na nila ang kanilang comeback episode. Si Emma, na may pangunahing papel, ay nagbihis bilang isang nurse at nilapitan si Rohan sa hardin. Masyado siyang abala sa pagtitig sa hardin at ibinunyag niyang dito siya nagtatrabaho noon. Bahagyang nag-aalala, ipinaliwanag ni Emma na magbubukas sila ng Children's Therapy Center sa loob ng ilang buwan, kaya kakailanganin nila ng groundskeeper dito. Habang patuloy siyang nagsasalita, napansin ni Rohan ang babaeng multo na si Abby sa may bintana. Si Suzy, na nakadamit bilang isang hardinero ay ginulo si Rohan, at nang tumingin muli si Rohan sa bintana, wala na siyang nakita. Sa pagkabigla, tinanong niya si Emma kung ang babae ay isa sa kanilang mga pasyente, ngunit sinabi ni Emma na wala pa silang kinukuhang pasyente sa ngayon. Dinala niya siya sa kanyang opisina para sa isang interview, at nagkunwaring nagbukas ng isang liham sa mesa gamit ang letter opener. Dito, sinabi ni Rohan na alam niya ang bawat sulok ng lugar na ito, at inaangking ang asylum na ito ay dating tahanan niya. Nakita niya ang isang larawan sa dingding at nagsimulang bumulong-bulong sa kanyang sarili. Nang tanungin ni Emma kung ano ang ginagawa niya, galit na sinigawan niya si Emma na labis ikinagulat ni Emma. Sa sandaling iyon tumunog ang telepono at ipinaliwanag ni Marquez na si Rohan ay isang espesyal na kaso, ngunit kung makakaya nila ang episode, ito ay magiging isang malaking tagumpay. Sinubukan siyang hikayatin ni Emma na ihinto na muna ang prank, ngunit pinatayan lang siya ni Marquez. Galit na galit, pumunta siya upang harapin si Marquez at iniwan si Rohan na mag-isa sa silid. Sinimulan ni Marquez ang sumunod na yugto ng prank. Binuksan nila ni Dick ang pinto at nilalaro ang nakakatakot na ingay ng isang batang babae na inaakit si Rohan palabas ng silid. Sinundan ni Rohan ang mga ingay. Itinapon ni Suzy ang bola upang matuon ang atensyon ni Rohan kay Abby hanggang sa makita mismo ni Rohan si Abby na isang ghost girl. Subalit, tila si Rohan ay hindi man lang nakaramdam ng takot at sinimulang sundan si Abby habang sinusubaybayan ni Marquez at ng team ang kanilang mga galaw. Maya-maya, dumating siya sa isang nakakatakot na kwarto sa itaas kung saan nagtatago ang cameraman na si Tony sa likod ng isang rack. Sa puntong ito, pinapanood din ni Emma ang mga pangyayari sa screen ng computer. Pagkatapos ay sinimulan ni Marquez ang huling yugto kung saan si Abby ay kukumprantahin na ang biktima. Ngunit sa sandaling magbigay na ng senyas si Marquez, napansin ni Emma na ang matalim na letter opener mula sa kwarto niya ay nawawala, kaya pilit niyang pinatitigil ang prank, pero huli na ang lahat.
Sa sandaling makita ni Rohan ang ghost girl, inilabas nito ang letter opener at sinaksak ng paulit-ulit kay Abby. Nauwi ito sa lahat ng miyembro ng crew sa estado ng pagkabigla at desperadong sumisigaw sila sa intercom upang huminto, gayunpaman hindi nakikinig si Rohan. Sa halip ay ibinaling niya ang atensyon sa cameraman na si Tony at dahan-dahang lumapit sa kanya bago siya brutal na sinakal. Nagmadaling pumunta si Emma sa silid upang tulungan ng kaibigan gamit ang screwdriver bilang sandata. Ngunit pagdating niya doon, natuklasan niyang patay na si Tony at itinapon sa bintana si Abby. Pagkatapos ay kinausap siya ni Marcus sa pamamagitan ng intercom at binalaan siyang tumakas. Dahil may mga kamera siya sa buong lugar, nakita niya si Rohan na papalapit sa kanya at isang mahabang habulan ang naganap sa pagitan nilang dalawa. Nagtanong si Emma tungkol sa kasaysayan ni Rohan at sa wakas ay isiniwalat ni Marcus na siya ay dating pasyente sa asylum at talagang nakagawa na si Rohan ng ilang brutal na krimen. Nang marinig ito, nagmura si Emma sa kanya habang patuloy sa kanyang paglalakad. Maya-maya, nakarating siya sa isang madilim na silid at nagtanong ng direksyon nang may napansin siyang camera, ngunit sinabi ni Marcus na hindi sila nag-install ng anumang mga camera doon. Takot na takot, tumakbo siya palayo sa itaas hanggang sa masalubong niya si Suzy. Pumasok sila sa isang silid, ngunit bago pa maipaliwanag ni Emma sa kanya ang buong sitwasyon, sinira ni Rohan ang pinto at brutal na pinatay si Suzy. Pinanood ito ni Emma sa harap mismo ng kanyang mga mata, ngunit wala siyang oras upang magdalamhati. Mabilis siyang tumakbo palayo doon at nagpatuloy ang habulan. Pagkaraan ng ilang sandali, na-corner si Emma sa isang nakalock na pinto at papatayin na siya ni Rohan. Ngunit sa kabutihang palad, binuksan ni JD ang pinto at iniligtas siya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila kina Marcus at Dick sa control room at desperadong hiniling ni Emma sa kanila na tumawag sa pulisya, ngunit ikinatwiran nila na sinusubukan nilang ayusin muna ang mga legal na issue. Biglang pumasok ang killer sa kwarto nila at isa-isa silang kinatay. Pinapanood ito ni Emma at JD mula sa camera, ngunit wala silang kapangyarihang makialam. Napagtanto na maaaring sila na ang susunod na biktima kung hindi sila kumilos kagad, nagpa siya ang dalawa na tumakbo palabas. Nagmadali sila patungo sa van, ngunit sa kasamaang palad na bigo si JD na mahanap ang mga susi. Kaya naman, nagmadali siyang pumunta sa control room para kunin ang mga ekstrang susi, iniwang mag-isa si Emma. Mabilis na nilock ni Emma ang lahat ng bintana habang hinihintay bumalik si JD. Ngunit sa kanyang sukdulang pagkatakot, si Rohan ay nahayag na nakaupo na pala sa likuran ni Emma, mabuti na lang bigla niyang nasaksak ang kamay ni Rohan ng screwdriver sabay tumakbo palayo. Si Rohan ay sumisigaw sa sakit at dito nahayag ang kanyang tunay na pagkatao, kung saan siya rin pala ay isang artista at lahat ng crew members ay buhay pa. Ang aktwal na biktima ay walang iba kundi ang kawawang si Emma. Si Rohan, na nasa matinding paghihirap ay sumisigaw kay Marcus para sa kanyang kalagayan. Sinubukan ni Marcus na pakalmahin siya, ngunit galit na pinutol ni Rohan ang transmission at sinabing ayaw niya na. Pagkatapos ay nagpa siyang tanggalin ng screwdriver at umuwi. Ngunit sa inaakala niyong dito na nagtatapos ang palabas, nagkakamali kayo dahil ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Pinalibutan si Rohan ng mga kamera ng dalawa katakot-takot na nakamaskara. Inakala ni Rohan na bahagi sila ng palabas, ngunit sa hindi inaasahan ay brutal siyang pinatay ng mga misteryosong nakamaskara. Samantala, nakipag-ugnayan si Marcus sa kanyang team sa pamamagitan ng intercom at hiniling na manatili muna sa kinalalagyan nila habang pupuntahan niya si Rohan para lutasin ang naging problema. Si Tony ay patuloy na nagtatago sa ibabang palapag na malayo kay Emma, ngunit si Suzy ay wala na kahit saan. Ilang sandali pa, habang mag-isa si Dick sa control room, napansin niya ang ilang kakaibang glitches sa camera at sinusubukan niyang ayusin ang monitor. Samantala, dumating si Emma sa isang silid, kung saan nagulat siya nang makita ang live feed ni Dick sa isang laptop. Nang makita si Emma, mabilis na pinatay ni Dick ang camera at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Makalipas ang ilang segundo, nakita niyang napapalibutan siya ng mga nakamaskarang lalaki sa mga kamera. Habang nakatutok sa kanya ang kanilang mga kamera, sinakal siya ng isa sa kanila gamit ang isang control pole at hiniwa ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, ang naghihinala na si Emma ay nagsimulang mag-imbestiga sa laptop para sa mga clue. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nakahanap siya ng maraming video na nagpapakita na ang lahat ay isang prank lamang para biktimahin siya.
Galit niyang sinigawan si Marcus sa harap ng kamera, hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang sarili pero hindi ito sumasagot. Lumalabas na ang ilan sa mga kamera doon ay nabibilang sa mga misteryosong nakamaskara at nagsimula silang kumilos. Dumating si Marcus sa van para kausapin si Rohan para lamang matuklasan na patay na siya. Ang takot na si Marcus ay sumubok tumawag para sa tulong, ngunit ang kanyang telepono ay walang signal at hindi na rin sumasagot si Dick. Bigla na lang, napansin niyang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang mga misteryosong nakamaskara. Agad niyang nakilala ang mga ito mula sa dark web na video at napagtanto na nasa panganib ang kanyang team kaya tumakbo siya palayo doon. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Emma na hindi nag-aksaya ng oras para suntukin siya. Sinisikap ni Marcus ipaunawa kay Emma na patay na si Rohan at totoong nasa panganib na sila sa pagkakataong ito pero hindi na naniniwala si Emma sa kanya. Biglang dumating ang mga nakamaskara at sinubukan ni Emma na labanan ng isa sa kanila sa pag-aakalang bahagi pa rin sila ng prank. Ngunit nang itulak siya ng lalaki sa lupa, napagtanto niyang seryoso sila. Pinalibutan ng mga nakamaskara ang dalawa na nakahandang tapusin sila. Ngunit pagkatapos, ang isa sa kanila ay nakatanggap ng mensahe sa intercom na nag-joke sa kanilang lahat umalis pansamantala. Matapos silang mawala sa paningin, sinubukan ni Emma na iligtas si Abby at pinuntahan siya kasama si Marcus. Ngunit pagdating nila kung saan nagpapahinga sina JD at Abby, nakita nilang nakahandusay si JD na puno ng dugo. May camera na nakakabit sa kanyang tiyan at pinatugtog ni Marcus ang video sa camera kung saan ipinapakita kung paano pumasok ang mga killer sa silid at pinatay si JD habang pilit na kinukuha si Abby. Pagkatapos ay sinabihan ng pinuno ng grupo sina Marcus at Emma na pumunta sa control room kung gusto nilang makita ang babae. Dahil wala ng choice, ginawa ng dalawa ang hiling sa kanila. Habang patungo sila sa control room, kumuha si Emma ng matalim na sandata upang ipagtanggol ang sarili. Pagdating doon, napansin ni Emma na dumudugo ang ulo ni Marcus, ngunit napagtanto na ito ay dugo na tumutulo mula kay Suzy na nakasabit sa kisame. Ang nahak na feed ng camera ay nagpapakitang si Tony ay nilagare sa kalahati ng isa sa mga killer. Habang ang duo ay nanunood sa takot, ang pinuno ng Mask Freak ay lumitaw at inihayag na ginagawa nila ang lahat ng ito para pasayahin ang kanilang audience. Ipinaliwanag niya na pinupuntirya nila ang mga pranksters para sa bagong entertainment. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang video ni Abby na inilibing ng buhay sa isang kabaong at sinabing mayroon na lamang silang 5 minuto bago siya mamatay sa asphyxiation. Dahil sa pagkaalarma, sumugod ang dalawa sa nasabing lokasyon upang iligtas si Abby. Sa daan, nakasalubong nila ang isa sa mga killer na nagtangkang umatake sa kanila at sa halip ay nasaksak siya ni Emma gamit ang kanyang sandata. Nang tanggalin ang kanyang maskara, laking gulat nila nang malaman na bata pa ang killer. Kasunod nito, dumating ang dalawa sa lokasyon kung saan inilibing si Abby at nagawang mailabas ng kabaong. Ngunit habang naghahanda silang umalis, nagpakita ang mga nakamaskara at pinalibutan sila. Sinabi ng pinuno na walang happy ending sa pelikula at nakakagulat na inihayag na ang kanilang mga manonood ay hiniling na panatilihing buhay si Emma. At saka, may pagpipilian si Emma na iligtas ang isa sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito, tinanggap ni Marcus ang kanyang kapalaran dahil hinayaan niyang iligtas ni Emma si Abby. Pagkatapos ay dinala ni Emma si Abby sa van at tumakas kasama niya habang si Marcus ay pinatulog ng mga nakamaskara. Sa huling eksena, nagising si Marcus sa isang silid kung saan nakita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na pinuputol. Ininsulto niya ang Mask Freaks dahil sa kawalan nila ng creativity kundi kalupitan lamang at kulang sa anumang twist o substance. Bilang tugon, ipinakita sa kanya ang isang video na nagpapakita na si Abby ay parte din pala ng Mask Freaks. Si Abby pala talaga ang nagbunyag ng kanilang buong plano. Talagang humanga si Marcus sa twist na ito at sa wakas ay pinuri niya ang mga killer at pagkatapos dinala ng mga Mask Freaks si Marcus sa stretcher papunta sa isang pugon para sunugin. Sa kabilang banda, makikita natin si Emma at Abby na nagmamaneho sa dilim. Napansin ni Emma ang isang camera sa van, nagpapahiwatig na tila hindi pa tapos ang prank.